Papasandal na sana ang ulo ni Clea sa headdress pero tumunog ang smartphone niya at si Attorney Villana iyon. She hurriedly answered the call for she noticed that the lawyer had been calling so many times. She missed all his 9 calls. Bigla ang pagtahip ng dibdib ni Clea. Ano kayang problema at saan katerbang tawag ang ginawa ng abogado niya? Ni minsan di pa siya natatawagan ng 9 na beses ni Agaton. She hurriedly answered the call. Attorney? She softly said. Kagad naman lumipad sa kanya mga mata ni Mateo. Clea, thank God you picked it up. Parang nininervyos sabi nito sa kabilang linya. Okay ka lang ba, attorney? May nangyari ba? Nininervyos na tanong ni Clea sa lalaki. Isang mahinang buntong hininga ang narinig niya sa kabilang linya at saglit pa yung nawala bago ulit magsalita. Just so worried. I came back but you weren't home? Noon siya nakahinga na maluwag at napasandal ulit sa upuan. Tinakasan ang labi niya ng isang ngiti. Pinakaba mo ko, attorney? Yes, I went out. Inihatid lang sila niya papauwi. Don't worry, kasama ka naman si Lieutenant General Bustamante. Saka bakit ka bumalik, attorney? Did you forget something or do you have something you want to tackle? I don't have. I just wanna make sure you're doing okay. I'm doing okay. Papauwi na rin kami. Thank you for your concern, Attorney Villana. Okay, Clea, bye. She smiled against the phone and flipped it, and then she had put it back inside her pouch. Cradle snatcher? Seryosong tudyo ni Mateo sa kanya na kinailing lamang niya. Hindi naman, mabait lang si attorney, and wala naman akong balak mag-boyfriend, Tito Mateo. He is just like my elder brother. Paliwanag ni Clea dito. Ewan nga rin niya kung bakit simula nang ma-rape ang mommy niya, nawalan siya ng interes sa mga lalaki. Wala naman ang isip niya kundi mag-aral lang at maging magaling na abogado sa hinaharap. Elder brother? Napapangiti si Mateo at saka umiling. Younger sister bang tingin niya sa'yo? Tito, masyado ka na nagiging malisyoso. Mabait si Attorney Agaton. Utang ko sa kanyang lahat. He stands as my lawyer without asking anything in return. Pagtatanggol naman niya sa abogado. Well, Mateo pouts and cocks his shoulders. Make things clearer. Is waiting for the right time when to ask for repayment. He likes you and for your own good. Linawin mong wala kang ibibigay sa kanyang kahit ano. If he will pursue standing beside you after that certain clarity, then you'll know that he's really dedicated to his work and not just because he is eyeing for the right timing when to devour you. Devour me? Maang nanapatanga si Clea kay Mateo. Wala siyang maapuhap na isasagot dito. Was it for real? Ganun ba talaga mga tao? Naghihintay makuha ang kapalit sa mga tulong na binibigay? Di naman siguro ang abogado niya. Tsaka alam naman ng lalaki na ayaw niya magka-boyfriend. Hindi naman siguro, Tito Mateo. Sabi nilang ni Clea pero hindi na to sumagot pa. Sinulyapan na lang siya at binalik din kagad sa kalsada ang mga mata. How can she even make him understand that she's into not falling for some stupid relationship with the opposite sex? Takot siya pagdating sa usapang sexual at hindi yun basta mabubura lang sa isang sesyon ng pakikipagtitigan. It was in her head, a mental condition she could not even cure. Parte siguro yun ang trauma at hindi niya akalain na gano'n siya maapektuhan. Kahit na nga masimpleng pictures na nasisilip niya, may bahid ng pagkasensual palagi niya nakikita ang imahe ng mommy niya na ginagahasan ng 2 ulupong na yun at umiyak tsaka halos umiyaw sa sakit. Hindi niya yon kailanman may papaliwanag sa mga lalaking nakakausap niya. Siya lang nakakaalam nun at wala nang iba pa, and she will not tell anybody, not even Mateo. Mateo parks the car in front of the house. Sa kalsada pa lang natanaw na kaagad ng dalaga ang sasakyan ni Agaton, kaya't napatuwid niya ng upo at hindi makapaniwala na naghintay pa ang lalaki na makauwi siya. I told you. Mahinang sabi ng binata sa kanya at nagkibit balikat pa. Mabilis siyang bumaba ng kotse at tinarap ang abogado na bumaba na rin sa sasakyan noon at naglakad papalapit sa kanya. Attorney. Clea greets the man formally. Gusto niyang kalmutin ang ulo. Bakit naman gabi na kabantay pa ito sa tapat ng bahay niya? Hindi naman ito yun ginagawa dati. Matagal na silang magkakilala at matagal na siyang iniendorso ng dati niyang lawyer kay Agaton. But never he did catch up on her late at night. Alas 8 na ng gabi at dapat nagpapahinga ng lalaki. Pero bakit ayun at nakatunganga sa tapat ng bahay niya? Clea. Agaton smiles brightly and hands her a big-sized box of expensive chocolate. At ubili pa siya kung tatanggapin yon kaya't natingnan lamang niya. Di ba bawal ang ganito, Attorney Villana? Relationship rules between the client and the lawyer. Prangka ang tanong ni Clea sa binata na makulit pa pala talaga kaysa hadhad.
No. Accept it, please. For now, yes, this is strictly forbidden, but after winning the case, I can pursue my personal motives because you'll no longer be my client. And I know I've made it clear from the start, Clea. Direktang sagot din ni Agaton sa kanya. Yes, she is aware of that, but she also made it clear from the start that she's not interested. Ano bang pinagmamadali ni Agaton? At para naman yatang pabigla-bigla gusto siyang bakulan. At gusto sa kanya ipaintindi ang bagay na matagal na naman niyang naintindihan at naipaliwanag na rin ang saloobin niya. Attorney, please. I want a formal relationship between the two of us. And I want to make it clear that it's purely client and lawyer's business affair and nothing more. Giit ni Clea na di pa rin magawang tanggapin ang tsokolate. She must be really proud and must be happy for that is the first time she's received something sweet from a guy. First time na may naglakas loob sa kabila ng pambabash niya, but she's not feeling grateful about it. For now. Dugtong kaagad noon at saka sinulong ulit ang inaabot sa kanya. She looks back and there she finds Mateo, leaning against the back of his car. Naipasok na ng binatang kotse sa two-doors garage, printing nakasandal na lang at nanonood sa kanila. I don't want you to get offended, attorney, but you are defending my stance for free just to achieve something personal for yourself at the end of the day? Mataray na pinagkrus ni Clea mga braso sa tapat ng dibdib at tinaasa ng kilyang lalaki. But to her surprise, Agaton smiles at her. Professional ako sa lahat ng bagay, Clea. May makukuha man ako para sa sarili kong kapakinabangan o hindi, maasahan mo pa rin ako. Magaling akong lumaban. Bigyan mo lang ako ng oras at hayaan mo akong tapusin ang lahat. Pagkatapos ng kaso, magdesisyon ka. Lalo noong nilakyan ng ide at tinanguan pa siya, sabay sulong ulit ng pagkain sa kanya. Wala siya nagawa kundi kunin na lamang din yon. Thanks, attorney. Pero ayoko mangako sa'yo na kahit ano. I want to finish my studies first and getting myself a boyfriend is not on my list. She honestly declared. Do not put a period to it. Mabilis na salo nito. Napabuntong hininga na lang si Clea. Hindi kasi alam ng lalaking totoong saloobin niya, kaya ang akala yata nito ay hindi pa pinal-iyon para sa kanya. It is final, and she will never have a change of mind. She's not into settling down and digging into some relationship with a guy, especially jumping into bed. I'll go ahead. You take care of yourself. Do not forget to always lock the door of your room. Sabi pa ng lalaki sa kanya. Saka gumapang ang mga mata papunta sa direksyon ni Mateo. Napaarko tuloy ang mga kilay niya. May rivalry? Talaga lang? Kaya ba umaastang parang bantay sa lakay ng abogado ngayon dahil ang intriga sa Lieutenant General? Oh, Diyos ko! Gusto ni Clea hilutin ang noo. Kaya yata nagmamadali na si Agaton dahil baka ang akala may gusto pa sa kanya ang tiyuhin ni Ninya. Matanda na naman si Mateo at alam niya, hindi na yon pipili ng bata. Kay Agaton natural lang naman dahil 27 pa lang ang lalaki at iilang taon pa lang sa mundo ng pagiging abogado. Iilang taon pero gumagawa ng sariling pangalan at di matatawaran ng talino dahil sa pagkakaalam niya. Number 4 ito sa bar exam. I'll be fine, attorney. Thank you. Nandiyan naman si Tito Mateo. Inosenteng sagot ni Clea. Kagad na tumingin si Agaton sa kanya at parang gusto pang kumontra pero hindi na lang iyon nagsalita. I'll go ahead. Paalam noon sa kanya. Ingat, attorney. Kahit paano ngumiti naman siya bago yun tumalikod. Na makaalis ng lalaki saka siya pumihit. Naroon pa rin si Mateo at nakatingin sa kanya. Sino nga ba naman ang hindi mai-intimidate sa binata? He is so gorgeous and he's hot in every angle. Para itong ang ina na kahit sa pinakasimpleng kilos, nag-uumapaw pa rin ng karisma. Mateo angled his face and crossed his arms over his chest. Done? With what? Balik tanong naman niya rito habang kinukuha ang susi ng pintuan sa bulsa ng short niya. He was forced to confess, am I right? Ngumisito na parang bilib na bilib sa sarili. Saglit pa siyang natulala pero kagad niyang inayos ang sarili. Yes, and as what you've said, I told him that what we have is purely business. Kiwit balikat niya saka siya umalis sa harap nito para buksan sana ang pinto. Pero mabilis na inagaw ni Mateo ang susi sa kanya at ito na mismo ang nagbukas noon. Do men really have to send chocolates to show mushiness? Tanong nito na kinahagikik niya. Sa tanda mo niyan, Tito Mateo, hindi mo alam? Saglit nung tumingin sa kanya at masama yun. He pushes the door and steps out of the way. Nauna si Cleang pumasok habang tumatawa. Sang lupalop pa ng planetang Uranus, pinanganak ang matandang lalaking to para di malaman na kailangan ng chocolates para sa mga babaeng nililigawan. Baka naman at taul, memorial plan ang pinapadala nito sa babae
O di kaya, granada de pulbura kapag nanliligaw. Aasarin na naman sana ni Clea si Mateo pero nagsalita matapos maisara ang pinto. I don't know, because I don't give women chocolates and flowers. Anito habang papaakit sa hagdan. Bit-bit ang bag na may lamang mga damit na kinuha nito kanina sa sariling mansyon. He glances at her with that seriousness on his handsome face. I gave them semen actually, he added. Hindi alam ni Mateo kung matatawa ba siya na mapansing parang tinakasan ng hemoglobin ang dugo ni Clea dahil sa sinabi niya. Namutla kasi ito bigla. He chose to hide the grin and continued walking, heading to the other room opposite hers. Siya na mag-aasikaso ng tutulugan niya, total. Nang i-check naman niya kanina, maayos at may mga nakatambak lang na mga flush toys na hindi niya yata ginagamit. May isang single bed at kaya naman niyang papagkasyahin doon ang sarili niya. He had trained himself to be perfect in everything. Yes, he may be rich, but he went through the worst trainings. Lahat ng trainings na yon nagpapahirap sa kanya, ang nagtanggal ng lahat ng pagiging kilos mayaman niya ng kanyang kabataan. Kaya nga yata hindi siya pinili ni Dennis dahil bantay sarado siya ng mga bodyguards at di siya mapakain kung san-san lang. Bukod doon, napakamapili niya sa pagkain at isa na rin sigurong pinakadahilan ay dahil mas matanda ayon sa kanya. He threw his bag into the closet after spreading its door widely open. Hindi man lang niya pinagkabalang ayusin isa-isa ang mga damit niya. He is a very organized person but not when it comes to folding his clothes and arranging them properly inside the cabinet. Bukas na lang niya itataktak ang lahat ng gamit niya mula roon. Pagkalapat ni Mateo ng pinto ng aparador, binalikan niya sa ibabaw ng kama ang maliit na bag niyang may lamang baril at magazine. He had put his .45 caliber on the bedside table. Katabi noon na isang Hello Kitty lampshade na nagkukulay pink. He can never go wrong. That belongs to Clea, maybe during her younger years. Bata ba naman talaga ang dalaga pero ibang-iba ang ayos ng kwarto nito ngayon, lalo laron makikita ang mga pambatang gamit. Kahit ang kulay totoong sa isang mature na babae na. Hindi niya alam kung tinakasan din to ng kabataan matapos ang murder at rape case na yon o sadyang maaga lang na nagdalaga. But the way she deals with him sometimes still shows a lot of childishness. Para mapang-asar din to tulad ng mommy niya. Napakahusay na makibagay. He does not doubt why that lawyer is trying to fence Clea. Bukod sa maganda, para may kakaibang taglay na kagandahang panloob ang dalaga. Halata naman sa mukhang mabait at parang pinalaki na maayos si Dennis. My Denise. She's not his anymore and had to let go of that. Kung meron man ngayon na naiiwan sa kanya, baka pangungulila na lamang dahil naghiwalay na sila na hindi maayos ang pakikisama niya sa babae. Iniwan niyang umiiyak dahil sa sobrang sama ng loob niya. Kagad niyang hinubad ng suot na t-shirt saka nilagay sa isang basket na nasa sulok ng kwarto. Kasasara lang niya sa pinto ng cabinet matapos kumuha ng panibagong damit nang marinig niyang may kumatok sa pinto. Knock knock! A sweet voice of a girl. Si Clea ang nasilip ni Mateo pero hindi siya kagad nito nakita. She's now changed into her pajamas. Maganda naman pala mga damit na nakita niya na nakahanger kanina sa closet nito. Di naman masagwang tignan kapag itong may suot kahit na maikli ang shorts at malalim ang neckline ng pangitaas. Maybe because she's very wholesome. Parang walang kalandian sa katawan at natural na natural lang kung kumilos. Tito Mateo? Humaba ang leg ng dalaga kaya lumabas siya sa may gilid ng aparador. I'm here! Aniya pero kaagad na tumalikod to matapos manlaki ang mga mata. At first thought he thinks that she will run away. Nayakap pa nito ang mga binti ng towel at isinara ang suot na roba. I brought you towels and robes. Hindi pa naman nagagamit. Do you mind? She asked without looking back. No, I don't mind. You can turn around. Kurot noo siya dahil hindi naman siya hubad talaga. Pero bakit ganoon ang reaksyon nito? I don't want to turn around. Please get dressed. Parang halos manginig pa ang boses na sabi ni Clea. T-shirt lang wala ako. Akin yung mga dala mo. Get in. He commanded like a military. Umiiral na naman siguro ang anxiety nito. Kaya ganun lang kung makatalikod na para bang nakakasulasok ang itsura niya. Does he even look like a rapist? For Jesus' sake. He's too handsome for a rapist naman. Di hamak naman na wala sa aura niyang mukha na isang lalaki, nagagamit ng dahas para lang makapagparaos. Yes, he is filthy-minded and such a terrible, but is not a psychopath and worst a rapist. Tito Mateo naman. She stomps her feet and scratches her nape. Just get in, okay? Naiiritang sagot ni Mateo.
Why are you so afraid? Ngayon ka pa matatakot na pinatuloy mo na ako sa bahay mo at patutulog ako sa kwartong katapat lang ng kwarto mo? Come on, Clea. His lips twitched as he shook his head. I hate seeing naked man. I'm sorry. Matigas na sabi ni Clea. That's overreacting. Di makapaniwalang sabi ni Mateo habang humahakbang papalapit dito. I am not overreacting. It's the truth. Just get the stuffs once you've already put back your shirt. Hahakbang sana si Clea papalis pero kagad ni Mateo hinawakan ang braso nito. She flinched and tried to free her arm but he held it firmer just to secure it. Did you see a doctor after that massacre? You're acting beyond the normal mental state, Clea. That's anxiety disorder and it's not normal for your information. Said mo ni Mateo. She did not answer. Pilit itang umiwas na parang takot na pusa, kaya binitawan na lamang siya. She never wasted a single moment. Halos silang hakbang lang at naroon na agad ito sa sariling kwarto at walang lingon na isinara ang pinto. He can't believe it. She's still terribly affected by that incident. Palagay ni Mateo nagkikimkim ng takot ang dalaga sa mahabang panahon kaya ganon kalakas ang epekto. Maybe she's picturing visions of the tragedy whenever she sees things which can easily trigger her bad memory. Hubad na lalaki, takot sa titig ng tao, takot tumitig sa lalaki. Ano pa kaya ang pupwedeng nasaling sa emosyon nito para magkaroon ng trauma? And Mateo finds it bad? It's not normal for him. Di naman sa sinasabi niyang abnormal si Clea o may diferensya sa pag-iisip. Hindi lang maganda na gano'n ang mga kinikilos ng dalaga na parang kinain na ng takot ang buong sistema. He immediately puts on his shirt and knocks at her door. Wala siyang narinig na sagot kaya't binuksan niya na ang pinto. Nakita kagad tong nakaupo sa may ulunan ng kama. I am all well. Kibit balikat niya sabay display ng sarili para ipakita na nakadamit na siya. Mga babae sa kampo nagkakagulo kapag nakahubad siya. Ang isa namang to tumatalikod at nilalayasan pa siya. Mukha ba talaga siyang rapist para kahit siyang kaharap ni Clea ay maalala pa rin ito mga pangit na lalaking yon? No, masyado siyang pogi kumpara sa mga yon. I think you need to see a doctor. Nakapamewang si Mateo nang wala sa panahon. Her face remains blank. So that may be the effect of not having someone around to talk to. I don't need a doctor. I am fine. May mga bagay lang talaga akong kinatatakutan ko minsan, pero hindi naman ganun kalala. Umiiwas lang ako sa pwedeng mangyari kapag nilapit kong sarili ko sa mga bagay na nagpapaalala sa akin na nangyari. Hindi yon madaling kalimutan, Tito Mateo. Paiwas na sagot ni Clea. She looks at the folded towels on the bedside table and beckons her hand to show them to him but he ignores it. Gusto na nitong lumabas siya sa kwarto pero hindi yun ang nasa isip niya. Then, you must help yourself and we're not done yet. Tititig ka pa sa ibang tao kapag lumabas tayo. Ano? She hangs her mouth as she moves her eyes to him. Tito Mateo naman, okay nga lang ako. Huwag mo nang baguhin na nakasanayan ko na. Tsaka wala naman akong balak man lalaki, kaya hindi bali na hindi ko sila matitigan at di ko sila matingnan kapag wala silang damit. She mused entirely, rolled her eyes. Really? May abogado ba na hindi makatingin sa mga mata ng judge at sa kliyente niya? Pasimpleng pasaring ni Mateo rito. He is aware that she's taking up preparatory course for law. Sinabi sa kanya ni Agaton na balak daw maging abogado ni Clea sa hinaharap at hindi pwedeng umaakto ito ng ganon. Masasayang ang magandang kinabukasan ng dalaga kapag umiral ang pagiging matakotin nito at kapag hindi ito nakalagpas doon. Hindi ito nakasagot sa tanong niya kaya tinanong niya to ulit. Gaano ka katakot? Kaya ko mag-isa. Sa totoo lang, mas takot pa ako na may makasamang lalaki kaysa sa mag-isa ako. I accepted you because you are my best friend's uncle and I know I am safe with you. Sabi ni Clea hindi siya tinitingnan. Well, pray hard. Baka bukas makalawa, delikado ka na sa akin. Parang mauuna pa yata kitang barilin ng sarili niya kaysa sa mga totoong makasalanang kriminal. Siya yata hindi normal ang takbong isip. Kahit anong pilit niyang wag pansinin, nakikita pa rin niya ang kagandahan nito. He is easily captured by beautiful women. He admits that. I don't believe you. Matigas na sagot niya. Clea's eyes flew to him like fireballs. She is now fierce but he fired again. Hindi mo kaya mag-isa. Nag-iisa ka lang kasi wala kang choice. But if you have a choice, you won't stay here all alone and die in fear. If you're not really frightened, you should have not acting that way. That's the truth. Clea didn't answer. She just remained staring blankly into nothing.
Alam niya tama siya. Hindi siya nag-aral at gumraduate ng may medalya parang lokohin sa isang bagay na halata namang hindi totoo. But he is not mad. He's feeling great pity for her and sympathizing for her apprehension, and he is willing to help her at any cost. Again, you must put it inside your mind that not all men is going to rape and kill you. Sabi pa ni Mateo.